Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At welcome po dito sa aking vlog. Ayan, ako, kamusta po kayo? At ano ba ang inyong ginagawa sa maghapon ngayon? Ako, eto po, ang atin pong topic ay patungkol dito kay Senator Bato de la Rosa na maaaring sa mga oras na ito ay nakawig na. Nakawig na dahil nga po hindi na nagpakita sa session eh. Ito may balita po patungkol sa kanya, reaction na natin. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabay. Ulit. Pareho sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gagawin kay Senador Bato de la Rosa sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng ICC. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Bagaman, wala pa silang nakikitang warrant sa ngayon. Nakatutok si Mark Salazar. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Saka isa pa, kahit naman tanongin din natin ang mga nasa minority kung nasan si Senator Bato, hindi rin naaamin niya mga yan. Alam nga naman ituro nila, kakampi nila. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh, talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang Ayun, may due process daw dapat. Wala namang masama doon sa paghingi ng due process. Pero wag natin kakalimutan na yung mga naging biktima po ni Digong, ni Bato, ni Bongo, ni Royina Garma at ng lahat po ng mga naging may partisipasyon dito po sa EJK na ito, wala po silang mga natanggap na due process. ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono lang kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third source? Hindi po galing sa ICC. Okay. Ayun, so hindi po galing sa ICC, galing po sa third source. Baka nga galing kay Trillanes. But in form and in function, mukha siyang official. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And dapat yung, dumating Dapat talaga. may hard copy. yung no? hawak ng kapatid Opo. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Nakuha, ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest through Interpol. Aha. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi Nako, wala pa nakukuha. Pero ibig sabihin ba niya may makukuha? po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, 'Di ba? Hintayin muna natin yung document. Kasi ayun nga po dito sa ilang mga nakakaalam ng mga ganitong sitwasyon, unsealed pa. Ito pong naka-sealed pa. Tama, naka-sealed pa. Ito pong dokumento na ito. At maaaring ang mga nabigyan lang po nitong dokumentong ito ay yung baka may partisipasyon po doon sa ICC. So ang isa po sa mga may partisipasyon sa mga kasuhan nitong kay Digong at kay Bato at kay Bongo ay ito pong si Trillanes. Kaya
baka sa mga darating na panahon, aminin ni Trillanes siya nagbigay kay kay Sec Boying. Ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social Ayan. At syempre po, hindi po talaga mapapakali ang isang Amy Marcos. Dahil nga po, syempre, kaalyado niya to. At alam naman po natin na sa Senado, it's a numbers game. Kaya po mahalaga po sa kanila kahit po isang kakampi nila hindi po na makapagtrabaho at tuluyan na pong magtago or kaya'y mahuli, malaki po ang impact nito sa liderato ng minorya. social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Ayun. Siyempre, kukontra dyan ng abogado ni Bato de la Rosa at ipaglalaban niya na walang pwedeng humuli kay Senator Bato, di ba? Siyempre, abogado yan eh. Siyempre, abogado niya yan at talagang sasabihin niya yung mga bagay na pabor kay Digong at kay Bato. Pero wag po nating kakalimutan na si Digong po ay naisuko na doon sa ICC. Dating presidente yan. So, paano pa kaya ang isang senador ngayon? Diba? Nakita na po natin yan eh. Diba? Hindi na po maikakaila na nangyari na po yan. Ito pa po yung isang balita. Nanindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator De La Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Gigigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basihan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng senador na si Attorney Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Gigi, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Teka, naisuko na si Digong. Hindi pa ba pwede yan? Yung RA 9851 na yan? Naisuko na nga si Digong dun sa sa ICC. So paano pa hindi po pwede yung RA 9851 na yan? At kung yan ay unconstitutional, bakit pag-alagala pa din si Sec Boying, si John Vic Remulla, si General Torre at si Chief Marbil? Bakit pa naman nagkaso? Kung yan ay labag sa batas, diba? Nako, kung yan po ay gray area, matagal na pong nakakulong ang mga nagsuko kay Digong sa Interpol para madala sa ICC. Siyempre, kukontrahin na lang nila yan. Dagpa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan
kalayaan ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basihan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Jiggy, nauna nang iginiit ni Chief. Pero kung maalala po natin, hanggang ngayon, hindi pa rin po naglalabas ng kautusan dyan o ng desisyon ang Supreme Court. Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Jiggy? At Camille, mahababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Jiggy, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong sesyon. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod. Hindi na magpapakita yan kasi alam ni Bato na hindi pwede ang extradition. Ngayon, kung magpapakita si Bato, matapang talaga siya. Kaya lang, sa bawat pagpunta niya ng sesyon ng Senado, ay merong takot na baka paglabas niya, nandyan na mga dadampot sa kanya. Na linggo, kaya naman yan yung aabangan natin, Jiggy, no, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi nga niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Hindi rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado. Ayun, di ba? Kung hindi siya pwedeng arestuhin doon sa loob, di pag-uwi na lang, paglabas na lang. O kaya bago pa pumunta na sa session, hulihin na. Kaya alam niya, nung napanood ko po yung sagutan ni Bato de la Rosa at ni Boying Remulla sa Senado, noong nagpatawag ng hearing si Babalina patungkol po sa illegal daw na pagkakahuli ni Digong para isuko sa ICC, doon ko na napagtanto sabi ko parang malabo na talaga magpakita si Senator Bato sa Senado, parang malabo na siyang magpakita kasi nga po ang extradition po hindi talaga po pwede. So kusang pagsuko ng ating bansa kay Bato de la Rosa sa ICC o sa Interpol ang mangyayari. Ngayon, ito pong tanong ngayon, ano nga kaya ang gagawin ni Bato? Magtatago na ba ng tuluyan? Or siya ba ay magpapakita pa? At ano ang gagawin ng ating gobyerno? Isusuko ba si Bato? O padadaanin pa rin sa extradition kahit na ang extradition ay para lamang sa isang bansa? Or pwede rin yung ICC, kaya lang nga po, wala tayong kahit anuman lang na treaty ng extradition sa ICC. So, medyo technical, medyo talagang parang kung tutuusin, parang nakakalito. Pero isa lang po ang maliwanag. Si Senator Bato, hindi pa nagpapakita. At isa lang po ang maliwanag. Si Senator Bato, ay posible po talagang may warrant of arrest na. Bakit? Nagtago di ba? 2 araw na hindi nagpapakita. After mamigay ng tulong doon po sa Cebu, hindi na po siya nakita pa sa Senado. So, tignan natin ngayon kung ano ang gagawin ng isang Senator Bato de la Rosa. Laban o bawi? Magwiwig or magpapakita? Ibig sabihin, pag magwiwig, magtatago na. So, yun lamang pa. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Naku, Senator Bato. Wag mo namang sabihin na ikay magtatago. At wag mo naman sabihin na ikaw hindi magpapakalalaki.
dito sa issue na ito, yari ka kay Trillanes.